preso na de facto. Dismiss daw po. May nakita na kayong ganung beses, sir? Meron ba? Meron daw, sir. May kamukalat na po eh. May po. Pinatay. Apo. Military? Apo. So yung resolution daw seeking na ibasura na lang yung impeachment. Alam mo, sa totoo lang, sa daming dumadaan na mga dokumento, hindi ko po alam yung ano yung tinutukoy nila. Pero sir, wala po kayong na-receive sa office? Wala po. Wala pong pinapapirmahan sa inyo? Wala. May knowledge base? Raised up po the office of Senator Bato. Ano yan? Raised up po the office of Senator Bato. Yung alleged resolution. I will help you in tracing. Pero sir, this resolution, meron po bang kumakausap? Alam niyo, marami nga po mga resolution. Mga resolution about sports, mamaya, commending yung mga medalist natin. Maraming resolution na dumadaan sa amin. At yan po ang kanilang mga sinasabi bago lumabas ito. Yan. Bago lumabas yan. Nung pong meron na pong nag-post, kumalat na po sa SOCMED na tauhan ni Bato de la Rosa ang gumawa po ng draft ng resolution na ito para ma-dismiss po ang impeachment trial ni Sara Duterte. Ayan na, kumanta na sila. Kumbaga, inamin na meron na silang mga kinalaman. At alam nyo, kung hindi po ito na-booking, na galing kay Bato de la Rosa, siguro baka i-deny pa rin nila ito na i-deny. Baka magsasalita na hindi nila ito alam. Meron ba? Diba? Si Bato, hindi naman niya dinenay. Pero, diba, yung nagmaang-maangan siya, meron ba? Diba, parang ganun yung kanya salita. Ito namang si Bongo, sabi niya, tutulong pa siya sa pag-trace. Alam niyo yung parang hindi ba sila nagkausap, 'di ba? Hindi ba sinabi ni Bato kay Bongo? Parang imposible, no? Pag sinabing hindi sinabi sa akin yan ni Senator Bato, 'di ba? Parang imposible. Lalo naman si Amy Marcos, 'di ba? Nangingiti-ngiti pa habang ini-interview nung kausap ni Bato ang isang reporter ng News 5. Parang alam niyo yung parang eto na po'y maliwanag na maliwanag. Ginagago nila tayo harap-harapan para maprotektahan si Sara Duterte mula sa impeachment. Gagawin po talaga nila ang lahat. Di baling lokohin nila ang mga tao na bumoto sa kanila. Kasi hindi lang naman mga sarili nila niloloko nila, pati ang mga bumoto sa kanila, niloloko nila. Di ba? Nagmamaang-maangan nga sila na kunwari walang alam, kunwari hindi ito nakarating sa kanila, wala silang idea, di ba? Style, ganyan na mga style, pero hindi po yan makakalusot sa mga matalino at mapanuring mamamayang ng Pilipinas. Sa ating mga kababayan na matalino at alam, may kamalayan sa mga ganitong bagay, hindi po yan makakalusot. Ngayon, heto po yung sinasabi ni Bato de la Rosa. Panoorin po ninyo. Galing daw po sa opisina ninyo, particularly kay Atty. Joanne yung draft. May nabanggit po ba sa inyo yung legislative staff nyo? Ayun lang. Kinonfirm na po ni Senator Jinggoy na meron siyang printed na draft copy. Kayo po may Galing yun. Galing sa office ko. Kayo po yung nag-initiate? Bakit po? Paano pong Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Mabasa niyo doon kung ano yung sinasabi doon, yun ang saloobin ko. Sir, pwede po bang draft resolution mag-decide doon sa impeachment kahit walang trial? Kahit hindi naman trial? Nakita naman yung anong rason pinaglalagay doon. Basahin niyo yung wiras with us. Wiras. Nandun lang lahat. Intindihin na lang yun. Sir, kayo nag-initiate kayo mismo or kinausap niyo po yung mga kasamahan ninyo? Meron kong tatanungan, konsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan yung susuporta? No
na pag sizable na yung number na sumuporta. So far po, as we speak, mga ilan na? Nasa draft. Kaya pinababasa ko sa kanila yung draft. Ipafile niyo po. Ipafile niyo po. Titignan ko, i-evaluate ko pa. Baka kasi yung iba, merong namang ibang draft yung iba. Yung iba makasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Kung pwedeng makuha ang suporta ng lahat, ng karamihan. Bali, ilan pa pong kasamahan nyo ang may sariling draft? So pag nakita ko tatlong draft yun. Hindi ko na masabi kung kanino galing, basta may mga input lang. Pang-apat po yung inyo o pangatlo yung inyo? O sa inyo, original yung inyo. Okay. Tapos, pwede po malaman po. Akala nyo, iwas ako kung saan galing yan, ha? Akala nyo. Pero ilan po so far yung nabigyan nyo na? Ng printed. Na printed copy? Basta yung interesado lang na nagtatanong na humingi ng soft copy, binigyan ko. Pero yung hindi interesado, wala rin. Alam po ni BP Sara na meron kayong ganung draft? Hindi siguro. Hindi. Ewan ko lang kung pumutok pa ito ngayon, di ba? Lumabas na yan mga balita na yan. Ewan ko kung nakarating sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing lang sa akin. Wala siyang pakialam dito. Yan pong draft daw po ay, di ba nga, inamin naman niya, di ba? Kasi nga, lumabas na sa SOCMED, pumutok na eh. Hindi na makakapag-deny kasi nga, tauhan ni Bato de la Rosa yung nag-draft. Hindi na po niya maikakaila na sa kanya po galing yun. Kaya, napilitan na rin si Bato na kumpirmahin dun sa kanyang mga kausap na media reporter na kanya talaga yon, na siya ang nag-initiate nun. Pero parang hindi rin kapanipaniwala kung sasabihin niya na hindi ito alam ni Sara. Nung pong matrace kung sino po ang gumawa nito ay nakita po ang pangalan na Joan Narvaez. At nang pong tignan, ito po ay tauhan ni Bato de la Rosa. Actually, meron siyang dating amo na senador din. Kung hindi ako nagkakamali ay galing ito kay JB Ejercito. Medyo, sabi nga po ay nakikita ko sa mga comment, ay parang palpak daw po itong de facto dismissal na ito dahil wala naman daw pong de facto dismissal sa konstitusyon, which makes it a legal fiction. Ayan, wala daw pong automatic dismissal. Ayan, wala daw po. Kaya nga, 'di ba, parang sabi nga bakit daw hindi po tanggalin o sibakin itong sekretarya ni Bato de la Rosa na gumawa nito dahil mali daw po ito. So, ewan natin kung bakit gano'n ang kanilang nasasabi diyan po sa issue na yan. Dahil nga po etong si Bato parang atat naman na gusto pang, kumbaga alam niyo yung grabe ang pagprotekta ni Bato de la Rosa kay Sara Duterte para hindi ito ma-impeach kasi ganun din naman ang ginawa ni Sara Duterte kay Bato. At actually, yung pagsasama nila sa Davao City, 2010 to 2013 ay naging Davao City Chief of Police itong si Bato de la Rosa. At nung mga panahon na yon ay, kung di ako nagkakamali, mayor or vice mayor itong si Sara Duterte. Talagang bata ni Sara to. Kaya, syempre, di ba? Love your own, protect your own. Ganun lang po yung drama nitong mga tao ito. So patuloy pa po natin yung video. Possible, sir, Monday next week, ipa-file? Meron bang gusto mag-input kung hindi ngayon, baka next week. Possible ngayong araw din? Hopefully ngayon sana, kung natapos na yung mga ini-input nila ng mga
magagandang laman. Saan confident po kayo na makakagather kayo ng support sa police? Whether or not makakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sir, ihain nyo sa, ano nyo sa floor? Yung peso nyo? Once it is submitted, then automatic yan. It will be taken up in the floor. Sabi ni Senator Coco na mabasa niya, parang incorrect in the Whatever, may kanya-kanya tayong opinion, no? May kanya-kanya tayong opinion. Pinag-aralan niya, pinag-research siya ng aking legista. Sensory tanong ko lang, bakit po kailangan niyo bang apigilan yung impeachment trial itself? Hindi po ba kayo confident? Basahin ninyo yung laman ng resolution. Basta makita niyo kung bakit. Nandun, self-explanatory. Nandun lahat. Nandun lahat. As usual, halatang-halata po na hindi talaga si Bato ang nag-drop niyan. Siyempre, mga tauhan niya lang ang gumawa niyan. Inutos niya siguro, gawa kayo ng drop ng ganito. Kaya po, hindi masabi ni Bato kung ano ang nilalaman at kung ano ang mga punto doon para ma-dismiss po ang impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. Medyo, hindi masabi ni Bato Kasi kung ikaw talaga gumawa niyan, kayang-kaya mong sagutin ilang beses na siyang tinatanong, ilang beses na niya nga sinabi na basahin niyo na lang yung whereas. Hindi po masagot ni Bato de la Rosa kasi nga hindi naman talaga siya ang nag-drop niyan, tauhan lang. At baka nga hindi pa rin niya nakikita kung ano ba ito at baka hindi niya rin na alam kung ano ba yung final na papeles na ito, yung final na kopya. 'Di ba? Kaya hindi masagot ni Bato. Text mo na pa Ang intention niyo po, hindi na maitago, kundi i-present ito formally on the floor, yung resolution. Sabi talaga, once ma-read yan sa floor, then it's open for anything. Pero sir, ba't dun sa draft, dun sa interview, wala man yung nakalagay doon, introduce by, wala man nang nakalagay na author, nag-introduce ang resolution. Wala nakalagay. Lalabas din yan kung sino mag-introduce pag may final draft na. Kasi draft Pa lang. Pero kayo magiging main author nun, sir. Correct. So sino na yung initially nag-express ng intention to support the resolution? Marami na. Ilan, sir? Marami na. So hintayin ko na lang kung... May numbers na po kasi. May number pero hindi ko pa masabi kung gaano kadami. Basta may number. So you're confident Numbers naman is from 0 to 24. Diba? Basta may number ako. 0 to 24. So sir, confident kayo na ma-adapt yung resolution? As I've said, I'm not hoping na ma-adapt. Maganda kung ma-adapt, di ba? Basta at least for this particular issue or this particular situation, I made the stand. Anong dapat? That is in support to, of course, Senator Tolentino's manifestation on the floor the other day, kahapon? The other day? Monday. So, meron siyang manifestation na ginawa, kaya gumawa tayo ng resolution to support his manifestation. So based on was prompted or prompted by the manifestation? Yes. Bali na consult niyo na rin po ito kay SP? Or pinaalam? Ewan ko kung nabigyan si SP ng soft copy. Basta ako, binigyan ko lang kung sinong gusto humingi, bigyan ko. Sino po mga gusto? Sino yung humingi, sir? Hindi ko na sabihin kung sino. Basta Nagsabi na po si Senator Jinggoy sa SK. pero siya, meron sa kutya. Kinonfirm niya. Pero hindi pa. Kailangan pa ba nung tanungin kung binigyan ko ng BG. soft copy si Aimee. Kailangan pa niya ko tanungin. Robby.
Sabi ni Amy, nakita ninyo, nabasa niya. Oo, meron siya. At saka marami nga imports, kaya hindi lang isang drop, maraming drop. Kaya pinapinalize yun. Sir, just to clarify lang, ulitin ko lang rin. Pwede po sa position po ninyo, pwedeng i-dismiss yung impeachment complaint kahit walang trial yung Senate as an impeachment court. Basta, tingnan lang yung laman ng resolution. Ha? Basta, once nandito na yung articles of impeachment, obligado kami na itakil yan. Hindi mo sinasabi na hindi itakil. Paano mag-dismiss kung hindi mo itakil yung articles of impeachment? Di ba? Sir, Pero sir, Yan dito na under consideration na dito. pero sir, di po ba kayo confident na sa mga lawyers ni Vice President Sara Duterte? Confident ako. Sobrang confident ako. so ba't kailangan Bakit pa-dismiss? kailangan pa po yung Why not let impeachment trial to... proceed? Sabi ko nga, yung time ang pinag-usapan, o saan tayo kukuha ng time? Sige. Kailan sinabi ni SP yung itatakil yan? June 11. After June 11, pag 12, meron pa ba kami 20th Oh, kaya 28 Congress. May position dyan sa pagtawid is imposible. Based on my readings, based on my research, and based on the legal opinions coming from experts, yun ang binabasehan ko. Mukhang malabo makakatawid. Yung pinabagay ko ng unfinished. Oo. Ako mga malabo. Walang jurisdiction ang 28th Congress to act on impeachment na pinail sa 19th Congress. At kung ano bang pinagsimula ng 19th Congress, it's not binding sa 28th Congress. Hopefully, today, kung makaya. Pero kung hindi, next week. Ipa-file niyo po today, sir? Ha? Sorry sir, ipa-file. Baka kung naayos na yun. At may mga eksaktong number na. Sa pumirma. Ano yung latest info niyo, sir? Ilan na yun nakapit? Secret. Okay, that's it. Basta more than one. More than one. More than one. Ikaw yung one. A number. The numbers from 0 to 24. Hindi talaga si Bato ang gumawa nun kasi napakadali niya lang na mamasagot sana, di ba? Kung ano yung mga nakalagay doon. Yung simple lang na dahilan kung bakit kailangang i-dismiss yung impeachment trial ni Sara Duterte doon sa Senado, di ba? Yung buod lang, yung kasi delayed na, wala ng oras, hindi na pwedeng i-bind sa 20th Congress, di ba? Mga ganun sana eh. Kaya lang si Bato, basahin niyo na lang. Baka nga hindi pa rin niya nababasa kung ano yung mga nakalagay doon, yung mga kumbaga final edit nung papeles na yon na ibibigay sa mga senador o ipapakita para pag-aralan kung pwedeng itong impeachment trial ni Sara Duterte ay ma-dismiss po sa Senado. Ito po yung kumbaga napagtanto natin, ang mga tuta talaga ni Digong ay hindi po hahayaan na si Sara Duterte ay yung mga agrabyado ba? Yung gusto nila laging lamang si Sara. At naalala ko yung sinabi ni Las Cañas, kung hindi po ako nagkakamali, kay Las Cañas tong salita na ito, na sinasabi ay protect the Queen. So, eto na po yun. Protect Sara Duterte, protect the Queen, protect the BP. Yan po yung nakikita ko dahilan kung bakit kumikilos ng ganito si Bato de la Rosa. At yung ibang mga gumawa po ng resolution, sabi, 3 daw po yung resolution na yan. Sabi ni Amy Marcos, kinumpirma din ni Bato de la Rosa. Diba? Kung 3 po yan, sino pa kaya yung 2 senador na gumawa nito? Kasi sigurado ko na ito yung mga tao din o mga senador din na kamping-kampi kay Digong at ayaw na maparusahan si Sara Duterte sa ginawang paglustay sa pera ng Kaban ng Bayan sa DepEd nung siya ang ating Secretary of Education. So, sana, 'di ba, sana hindi ito matuloy, sana hindi ito mag-pursue o mag-push through. Sana hindi maaprubahan ng de facto dismissal na ito kasi nga po kapag nangyari yan, parang luging-lugi naman tayo mga Pilipino na tayo po ay umaasa na makikita natin ang kumbaga transparency at hustisya
sa ating mga pinaghirapan na pera na binayad natin sa tax. Tapos 'di ba hindi natin malalaman kung ano ang katotohanan kay Sara Duterte. So kapag ito pong impeachment trial ay hindi po ito na-dismiss, ito po ay hindi po na-dismiss dahil sa mahina ang ebidensya o si Sara Duterte ay not guilty. Bagkus ito po ay nabasura o nawala, natapos na, inilibing na dahil po si Sara Duterte ay marami lamang kaalyado doon sa Senado. Hindi po napag-aralan ang kumbaga yung katotohanan dito. Kung sakaling ma-dismiss po ito ay kasama na pong mababaon sa limot at mababaon sa ilalim ng lupa ang mga yung mga pangyayari, di ba? At sayang lang effort ng Kongreso ng mga prosecution team ng Kongreso na sana'y lilitis kay Sara, di ba? Mawawalan sila ng ganap. At sayang kasi nandiyan pa naman si Shell Jokno at etong si Madam Laila de Lima, congressman-elect, di ba? Sila po ay mga magiging prosecutor. Sayang kung hindi po natin makikita ang aksyon sa Senado dahil po sa pagkakabasura, maagang pagkakabasura ng impeachment trial ni Sara Duterte. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Tignan natin kung ano pa ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first.